So pagkatapos po na mabigyan ng approval ng HDAC yan, dadaan naman po ulit tayo at meron ho tayo para sa deployment na ho ito. Pwede na ho nating i-deploy ang bakuna kapag ka nabigyan na ng approval ng HDAC natin. Pag dineploy na ho yung bakuna, habang tayo po ay nagpaplano, meron din po tayong set of experts giving us guidance for this implementation of the immunization. And this is the National Immunization Technical Advisory Group. Ito po ay grupo naman ng eksperto. Meron hong iba't ibang klaseng expertise. Meron hong expert sa public health. Meron pong eksperto sa social science. May eksperto po sa mga bakuna talaga. Meron pong mga clinicians din na kasama tayo dito. Meron din po tayong clinical epidemiologist. Dito naman po ang ginagawa ng ating National Immunization Technical Advisory Group. Sila po ay nagbibigay ng guidance and recommendations sa gobyerno as to the selection of the population, kung paano po ibibigay ang bakuna, how we will be able to deploy it. Ito ba ay magiging house to house, ito ba ay magiging facility based, at magbibigay din po sila ng mga rekomendasyon on the post-marketing surveillance and the other ethical considerations kapag nagde-deploy po tayo ng bakuna. So this set of experts will guide the DOH and the whole government on the policies, plans, and strategies for the COVID-19 immunization. And lastly, ang atin pong National Adverse Events Following Immunization Committee, which is the NAFIC, sila naman po ay isang grupo rin ng eksperto na magmo-monitor naman po nitong mga adverse reaction kung meron man dito sa pagbabakuna. This is headed by Dr. Lulu Bravo. So sila po ang magre-review at magbibigay ng final causality assessment kung yun pong mga adverse reaction ay talagang dulot ng bakuna itself, and also tinitignan din kung ano po ang maaring ibigay na rekomendasyon sa gobyerno kapag meron po tayo mga serious and clusters of reactions dito po sa ating bakuna na ito. So in the whole, Yusek Rocky, gusto lang ho namin ipahatid sa ating mga kababayan na ang gobyerno po, through the Department of Health, through the Vaccine Czar at ang iba pa hong mga ahensya ay nagtutulong-tulong po. Meron ho tayo mga sari-sariling mandato dito sa ating gobyerno para po masiguro natin na magiging ligtas at saka epektibo itong mga bakuna. Pero hindi ho tayo nag-rely lang sa gobyerno. Kumuha ho tayo ng mga eksperto na maalam, they have the specific expertise in vaccines, in the clinics, kung ano man po ang mga kailangang maging dulot ng bakuna, at saka dito po sa deployment ng bakuna. So ito po, kumuha tayo na eksperto at hindi lang ho natin nag-rely lang tayo sa gobyerno for this. We have our experts. They are immune from the processes of government. Ibig sabihin po, sila po ay binibigyang laya ng gobyerno na pag-aralan kung ano man po yung mandato ng kanilang grupo, at pagkatapos nagbibigay ho sila ng rekomendasyon. Kung ano man hong rekomendasyon ang binibigay nila sa gobyerno, ito po ay ang pinag-uusapan ng ating mga senior officials. But definitely, the experts' recommendations are considered at ito po ang ginagamit ng ating gobyerno para maging basihan at ebidensya para po dito sa pagpapatupad natin ng pagbabakuna sa ating bansa. Over to you, Yusek Rocky. Okay. Yusek, ito po ang laging tinatanong, totoo daw po bang namimili pa ang gobyerno kung anong brand ng bakuna ang talagang bibilhin at gagamitin sa bansa, at ano po ba daw yung pamantayan natin sa pag-evaluate ng tamang bakuna? Yes, ma'am. Ito pong pinipili, yung sinasabing pinipili, talagang pipiliin kung ano lang po yung mabibigyan ng Emergency Use Authority ng Food and Drug Administration. Ibig sabihin, kung ano po yung dumaan sa ating regulatory process at naaprubahan po, yun po ang bibili ng ating gobyerno. So yun po ang paraan kung paano natin pinipili kung anong bakuna po ang bibili ng ating government. Ano po ba ang ginagamit para i-evaluate lahat po ng mga clinical trials na isinagawa ng mga manufacturers for their vaccines? Pag-aaralan po yan. Katulad po ng laging sinasabi, may expedited way tayo of doing that because there are stringent regulatory authorities already in other countries na napag-aralan na rin po nila ang mga bakunang ito. Ang WHO din po, meron po sila yung tinatawag na emergency use list at yung pong ibang bakuna ay nakapasok na po dyan. So gagamitin po natin lahat ng ebidensya na yan para tayo po ay magkaroon ng evaluation na kompleto, and it can also be
expedited because of this reliance and recognition pathways. Okay, salamat tayo sa Caberhere. May iba pa po tayong questions from the media maya-maya lamang. Okay po, sir. Okay po, ma'am. Dumako naman tayo sa ating vaccine expert na si Dr. Nina Giorlani. Doc, kung pagpapasiyan po natin ang paliwanag ni Yusek Vergere tungkol sa evaluation ng vaccines, mahalaga ba talaga ang brand o tatak ng isang vaccine lalo na ngayon? Magandang tanghali po, Secretary. Pwede po akong mag-share screen para po mas maintindihan nila. Ay, paano ba nag-share screen dito? Hindi ko yata na ano. Ay, sorry. Paano po Naku, iba yata ito. Hirapan po tayo. Ay, sorry. Hindi ko yata ma-share. But you can just Siguro explain po, it to us, explain Doc. ko na lang. Nag-prepare ako. Meron pong evaluation process na ginagawa ang Vaccine Expert Panel. Ito po yung una bago po papasok sa FDA, no? So paano po ini-evaluate natin ang safety, efficacy, immunogenicity? Now, pero bukod po doon, sa safety, marami pong parameters na titignan. May mild, moderate, severe reactions, local, systemic, may common reactions na expected sa mga bakuna o meron po mga rare events, titignan po natin lahat yon. Tapos yung efficacy, kung makakaprotekta nga po sa bawat isang bakuna na meron tayo ngayon, ilang plataforma po yung meron sa ngayon, mga 6 hanggang 7, iba-iba po ang kanilang profile. So tinitignan po namin isa-isa yon. So paano ginawa yung measure ng efficacy? Efficacy ba? Ibig sabihin protection sa serious na COVID illness or sa mild illness or sa moderate, o meron pa tayo rin laboratory endpoints po dyan na tinitignan. Now, doon sa prioritization, meron po kaming parang matrix na sinusunod. Ang una po naming tinitignan dyan, marami po yun, no? So may weights ang bawat isang parameter. Ang isang number 1 ay, may track record po ba yung vaccine company? So 10% po yon. Pangalawa ay yung storage ng stability po ng vaccine. Pwede ba siya sa 2 to 8 degrees sa refrigerator, which means pwede nga po siya sa mga malalayong lugar. Or kailangan niya ng -20 or even yung ultra low freezer na nabanggit na po kanina. So may mga score po sila base doon. Ang safety po ay may 20%, ang efficacy based on immunogenicity correlates lang kasi hindi po talagang direktong na may measure except for the immunogenicity results natin, nasa 20% din po. At meron kami dinagdag ngayon na bagong parameter ay yung po kung may EUA na po sila sa ibang countries. So 30% po yon. Either may EUA sila sa ibang countries na recognize ng Pilipinas, or meron po silang interim data ng phase 3 clinical trials na ibibigay nila sa amin para po makita. So sa ngayon, yun po yung mga tinitignan namin. And then ease of deployment ay kailangan din po yung dosing schedule. Tinignan po din namin yun kasi medyo mahirap kung sana po isang dose lang. Pero sa ngayon, ang available ay lahat ay for 2 doses. So titignan po natin, ibibigay ba to ng ngayon, after 1 month, or after 2 months, or after 3 weeks, iba-iba po sila. So may mga scoring system din po doon kasi titignan po kung madaling nga silang makita. And then irarank namin sila. So sayang po hindi ko maipakita yung aking meron kaming ranking na naiiba-iba po habang dumadating ang mga datos nila, habang na-update yung mga technical data nila na for evaluation. So yun po. Salamat po, Dr. Gloriani.